Mysteries, Untold Stories, Tales of True Fear, Mystery, and the Unexplained, inspired by real encounters and folklore. Each story reveals the unseen, the unheard, and the unforgettable. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Lola Luning sa kanyang pagbisita sa bahay ni Lola Ason. Kung mahilig ka sa mga kwentong creepy at paranormal, pakinggan mo ito hanggang dulo. Baka may mahanap kang koneksyon sa sarili mong karanasan. Ang gabunan. Masasarap ang ulam na hinanda ng mga magulang ni Elisa. Daig pa ang fiesta sa dami ng pagkain sa mesa. Busog na busog silang bumalik ni Lola Luning sa bahay ni Lola Ason. Habang naglalakad sila pa uwi, may sinabi si Elisa kay Lola Luning. Mamaya, kung makakarinig ka ng kakaibang tunog o paggalaw ng higaan, pwede kang dumilat, pero wag kang babangon. Mapapangako mo ba yun, Luning? Sige. Sambit ni Lola Luning. Mag-aalas 9 na ng gabi na makarating sa kubo ni Lola Ason ang dalawang magkaibigan. Nadatna nila na natutulog na si Lola Ason sa dulo ng papag. Kaya't dahan-dahan silang pumanhik ng papag para matulog na din. Napagitnaan ni Lola Luning at Lola Ason si Elisa sa papag. Mahimbing ang tulog ni Lola Luning hanggang sa magising siya dahil naramdaman niyang malakas na pagyugyug ng kama. Akala ni Lola Luning ay lumilindol lamang hanggang sa may narinig siyang kakaibang tunog. Sa sobrang takot na naramdaman ni Lola Luning, hindi niya magawang idilat ang kanyang mga mata. Nanginginig siya sa takot na bigla niyang maramdaman ang mahigpit na hawak ni Elisa sa kanyang kaliwang kamay. Narinig niya ang bulong ni Elisa na, Walang masamang mangyayari sa'yo. Pinapangako ko, Luning. nagpatuloy ang pagyugyog at mas lumakas pa ang kakaibang tunog ng gabi niya. Ayon kay Lola Luning, ang tunog daw na narinig niya ay para daw ungal ng malaking hayop at paspas ng malaking pakpak na parang banig na pumupunit. Sa tansya ni Lola Luning, inabot ng mahigit na 2 oras yung pangyayaring iyon. Hindi niya alam ang eksaktong oras nang magsimula ang kakaibang tunog, pero sa tingin niya, mga bandang madaling araw na yon. Humupa din kinalaunan ang tunog at bumalik sa nakakabinging katahimikan ang paligid. Pero ang masangsang na amoy na naaamoy niya nung umaga ay mas tumindi pa nung pangyayaring iyon. Hindi na nakatulog si Lola Luning sa mga sandaling iyon. Hindi niya na din sinubukang imulat pa ang kanyang mga mata. Hanggang sa marinig niya na lamang ang malakas na tilaok ng mga manok na nagpapahiwatig na umaga na. Naunang bumangon si Elisa at kinalabit si Lola Luning para bumangon na rin. Saka lang ni Lola Luning idinilat ang kanyang mga mata. Sa kanyang pagdilat at pagbangon, una niyang tinignan ang mahimbing pa rin na natutulog na si Lola Ason. Wala siyang nakitang pagkakaiba. Walang anumang kalat o anumang pagkakaiba sa kubo. Agad na nagpaalam si Lola Luning kay Elisa na uuwi na siya. Tumango naman daw si Elisa at sinabing, Alam kong marami kang tanong sa akin at di ako magugulat kung lalayo ka na rin tulad ng iba. Pero may papakiusap lang sana ako sa'yo. Kung ano man ang naranasan mo dito, pwede bang sa atin na lang? Tumango na lang ang Lola Luning na nangangahulugan ng pagsang-ayon sa pakiusap ni Elisa. 1 linggo na ang nakakalipas mula nung natulog si Lola Luning sa bahay nila Lola Ason. Pero di pa rin magawang kausapin ni Lola Luning si Elisa. Hindi dahil sa ayaw niya na itong maging kaibigan, pero sadyang matindi lang ang takot na naramdaman ni Lola Luning dahil sa pangyayaring iyon.
Sa bawat araw na hindi pinapansin ni Lola Luning si Elisa, ay may kung anong lungkot naman daw ito nahatid sa kanya. Naisip ni Lola Luning na wala namang kasalanan si Elisa para gawin niya ito sa kaibigan. Sa katunayan, naging tapat na kaibigan si Elisa sa kanya para ibahagi sa kanya ang lihim ng pamilya nila na pwedeng husgahan ng mga taong hindi nakakaintindi sa uri nila. Dahil dito, naglakas ng loob si Lola Luning na lumapit muli kay Elisa at humingi ng kapatawaran sa pag-iwas nito sa kanya. Nagpaliwanag si Lola Luning at ito naman ay buong-buo na tinanggap ni Elisa. Muli, naging matalik na magkaibigan ang dalawa at dahil dito, nagkaroon pa ng pagkakataon na mas makilala pa ni Lola Luning si Elisa. Ayon sa kwento ni Elisa, si Lola Ason ay isang gabunan. Ang gabunan ay uri ng aswang na kayang magpalit ng anyo at kumain ng buhay na hayop o tao. Saad ni Elisa, sa lahat ng pamilya niya, si Lola Ason na lang daw ang natitirang gabunan. Ang dahilan bakit hanggang ngayon buhay pa rin si Lola Ason ay dahil wala ni isa sa pamilya ang gustong magmana ng hiyas. Ang hiyas ay ang misteryosong bagay na siyang pinangkukunan ng kanilang kapangyarihan. Ito rin ang dahilan ng kanilang pagkaaswang. Kung wala namang magmamana nito at hindi nakayanin ng lakas ni Lola Ason at abutan ito ng pagkamatay, magkakaroon ng sumpa ang kanilang buong pamilya. At ito din ang dahilan bakit kailangang magpatuloy ang kanilang pagkaaswang. Galing man sa angka ng gabunan si Elisa, pero gaya sa ating karamihan, ni minsan siya at ang buong pamilya niya maliban kay Lola Ason, hindi pa nakatikim ng dugo at laman ng tao dahil hindi lahat sa kanila ay gusto maging aswang. Gusto lang din naman nila mamuhay ng normal at payapa na walang panghuhusga. Dumating ang maraming panahon at nagkaroon na din ng kanya-kanyang buhay si Lola Luning at Elisa. Ang huling kwento na nabanggit ni Elisa kay Lola Luning ay nung namatay na si Lola Ason. Ayon sa kwento ni Elisa, nung nasa loob ng bukas na ataol si Lola Ason, nakita niya daw itong bumangon sa kabaong at humalik sa labi ng lola niya na tiyahin ng nanay niya. At yun na yung hudyat na meron ng bagong gabunan na tagapagmana sa kanilang pamilya. Hindi man nakita ng Lola Luning ko ang mukha ng isang gabunan sa kanyang kumpletong pagpapalit anyo, pero naniniwala siya na totoo ang mga kagaya nila. Ikaw, may karanasan ka na rin ba sa isang gabunan? Nakakita ka na ba? Ibahagi mo sa comment section. Malay mo, nasa paligid mo lang sila.